Okay, mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Halina po at mag-usap tayo tungkol dito sa bagong mainit na pinag-uusapan sa ating bansa. Hindi na matapos-tapos ang mga issue, no? Ngayon, ang pinakabagong issue na pinag-iinitan sa ngayon ay itong tungkol po sa charter change. Cha-cha. Galit na galit po ang ilan. Sabi nung vlogger na Dilawan, liberal, ayaw daw ng maraming tao daw ang nagagalit. Actually, ang nagagalit is itong pong grupo ng mga Dilawan at saka yung Duterte group. So, kumbaga, sa ngayon nga pong panahon, bali tatlo ang grupo ng political groups dito sa bansa natin. Itong grupo ng Marcos Romualdez, grupo ng Dilawan, at saka yung Dilawang DDS, yung Duterte group. Ngayon, itong tungkol po sa Chacha, ang galit na galit po dito, ang kumukontra dito, ay itong dalawang grupo. Yung grupo ng Duterte Arroyo, at saka itong grupo ng Dilawan, na ito yung grupo ni dating Vice President Leni Robredo. Pero pare-pareho naman silang Dilawan. Pag kontra sa Marcos, Dilawan yan. Ngayon, galit na galit sila dahil po dito sa binabalak na pagbabago sa saligang batas. Ngayon, ang may proponent po kasi nito ay yung Congress, yung leadership ng Congress na si Speaker Romualdez. Pero syempre, hindi lang naman po si Romualdez ang may gusto niyan. Kaya nga po, kumbaga, kanya lang na proposal ito, natural a-approvean or didisapprovean ng Kongreso, ng members of Congress. Ngayon, una, ano po ba kasi ang ikinakagalit nitong dalawang grupong ito? Itong Duterte Arroyo group at saka nitong Leni Robredo group. Well, kahit na hindi naman aktibo si Leni Robredo, okay, Pinklawan group, na kumbaga, dalawang grupo kontra dito sa grupo ng Marcos Romualdez, na hindi man sila magsanib puwersa, yung opinion, sanib puwersa na. Ngayon, ano ba ang ikinakagalit ng mga ito? Na ayaw kasi nila ang kanilang reklamo dahil dito sa pagpapalit ng, actually hindi naman pagpapalit, i-revise lang yung ibang mga provisions dito sa 1987 Constitution ay lalagyan, may mga babaguhin lang, hindi naman lahat i-overhaul. May mga babaguhin na ang pinaka importanteng provision dito na fin-focus nitong pagbabago ay tungkol po sa economic provision na ito ako magiging fair ako dito. Ito naman po kasing economic provision, actually hindi po ako boto dito. Hindi ako sang-ayon dito sa yung 100% ownership ng foreign investor. Kasi ang malaking tanong po dito, sinong foreigner ang mag-i-invest? Siguro po kung investor na galing South Korea, Japan, Australia, yung mga friendly nations,
medyo okay po yun. Pero paano kung ang papasok dito, mga mainland China investors, na sa totoo lang, matagal na nga po talagang nangyayari. Diyan sa Davao. Dito sa Pilipinas, buong Pilipinas, halos mga Chinese ang nandito nagnenegosyo. Ngayon, sila na nga po ang namamayagpag. Gagawin nating 100%. Ano ang mapupunta sa bansa natin? Taxes? Taxes lang? Na ilang porsyento ang tax doon sa pinaka-gross? Di bali man sana kung yung mga magi-invest dito ay yung mga galing doon sa mga bansa na kaibigan natin. Pero ganun pa man, parang hindi pa rin maganda po tingnan kung 100%. Bueno, baka hindi ko lang naiintindihan ang 100% ownership. Magkano ba ang para sa bansa? Halimbawa, ito ng mga natural resources na mga minimina, ang nagmimina ay mga foreign investors din, mga foreign businessmen. Magkano ang napupunta sa government? Ilang porsyento? Kung bakit po hindi gobyerno ang magpatakbo, ang maghukay nitong mga natural resources natin? Siguro ko naman kaya. Kung wala tayong puhunan, bakit hindi tayo mag-loan? Mag-loan sa World Bank? Kung ang pagkakagastusan ng loan na yan, gagamitin i-invest sa negosyo. O di mayroon tayong pagkukuhanan ng pambayad ng interest, pambayad sa principal, kasi gagastusin sa pagmimina or kung ano man ang mga proyekto na pang negosyo, nakikita, kesa naman foreigner ang nagkikinabang ng mga natural resources natin. At siguro kung gobyerno ang magpapatakbo ng minahan, syempre, gobyerno, hindi niyan babalahurain yung environment. Dahil gobyerno na nga mismo ang nagpapatupad ng mga batas tungkol sa environment. Medyo hindi po ako sang-ayon dito sa 100% ownership. Siguro kung hindi man 60-40 na 60% Filipino yata or 40% sa Pilipino, kahit na 20% siguro medyo acceptable yun. Dahil siyempre mamumuhunan yung investor. At ang isa nga po dito nakakapag-alala dito ay baka magtanggap po tayo ng investors na komunistang China. Galing komunistang China. Tapos bibigyan natin ng karapatan na makabili, magmay-ari ng mga lupain. Baka pwedeng 100% yung negosyo, pero hindi yung ownership ng lupa. Kasi pag-aari na nila yung lupa, ewan lang. Baka kung ano ang paggagawin nila dyan. Pag-aari nila Not unless na mayroong waiver ang gobyerno na siyempre, since nandito sa loob ng teritoryo natin, kailangan anytime pwede tayong surprise investigate, diba? Mag-monitor. Siguro ko naman pwede yun. Kayo mga kababayan, ako kasi kung gagawing 100% ownership,
ng foreigner, ang tanong ko kasi, magkano ang para sa atin? Para sa gobyerno? Buwis lang ba? Magkano lang naman ang buwis? Kung lahat ng mga natural resources natin kakalkalin, tapos hahakutin nila kung saan nila dadalhin. Na samantalang, dapat nga tayo. Gobyerno dapat ang nagpapahukay niya para talagang atin na atin. Tapos gagamitin natin na raw materials para sa manufacturing. Hindi yung ibebenta natin sa labas ng napakamura. Tapos pagbalik dito finished product na. At napakamahal. Ewan ko ba, ang dami-dami na kasing dumaan ng mga pangulo. Bakit hindi tayo nagmamanufacture? Even si Dr. Jose Rizal noon, in-advise po yan sa mga Pilipino na kailangan tayo, pumasok tayo sa manufacturing at industrialization. Dahil ito po ang nagpapayaman sa isang bansa. Hindi yung, para kang, yung pamilya, 10 kayo na pamilyang kumakain, tapos parati kang bumibili ng luto ng ulam. Kaysa yung magtiyaga kang magluto. Diba? Alin ba mas nakakatipid? Magluto o bumili ng luto na? Ganun lang po yun yung analogy ko doon. Hindi po ako kampante dito sa 100% ownership ng foreigner. Pwede po natin na magbago tayo ng provisions, ng economic provisions diyan sa ating constitution, dahil yung constitution nga na yan, ang may gawa niyan dilawan. 'Di ba? Na maraming talagang dapat baguhin according to experts kasi nga minadali na constitution yan at iilan lang yung gumawa. Na yung mga gumawa na yan sa ngayon, sila yung kontra ng kontra na palitan. Natural. Kasi nakaka-insulto naman sa kanila kung na tinitingnan natin na mali yung ginawa nila. Pero kumbaga, hindi naman sa sinasabi nating mali, kundi kailangan umayon sa mga pangyayari sa kasulukuyan. Kumbaga iaayon kasi maraming pagbabago nagbabago ang panahon. Kaya kailangan din na lahat kailangan baguhin para iayon sa panahon. Pero sa totoo lang mga kababayan, ang hindi ko lang talaga agree yung 100% ownership para sa investor, sa foreign investor. At kung sila pa ay bibigyan ng karapatan na makabili ng bibilhin nila yung lupain. Na ang isa pang worry ko dito, kung ang foreigner na yan ay communist galing sa China, mga Chinese from mainland China na nananamantala dito sa bansa natin. Mas may tiwala po ako sa mga Japanese, mga South Koreans, kasi ito pong mga taong ito, sila honest po silang tao. Hindi mapanglamang. At ang pagnenegosyo nila dito sa atin ay plain pagnenegosyo lang. Hindi naman sila nagbabalak na gumawa ng yung bang silent invasion. Yung invasion na pagapang, kagaya ng ginagawa ng mga Chinese. Ito lang po ang negative reaction ko dito sa 100% ownership. Baka naman po may ibang paraan na dahil ang
purpose ng pagbabago ng saligang batas, economic provision, ay para daw magkaroon tayo ng mga negosyo dito, mga trabaho para sa mga Pilipino, at nang tayo po ay umunlad bilang bansa. Baka naman po may iba pang paraan bukod sa pagbibigay sa mga foreigners ng 100% ownership. Mas okay po sana kung gobyerno mismo ang mag-finance ng mga negosyo, state-owned kumbaga. Kahit anong negosyo, hindi naman sa kinakalaban yung private sector, hindi rin naman nila kaya ng private sector na sagutin lahat. Tingnan mo, sa agricultural na lang, sa pagkain at pagkain na lang, bakit kailangan nating bumili sa labas? Mag-import? Ibig sabihin, hindi tayo nakakapag-produce ng enough para sa local consumption. So, hindi kaya ng private sector. Kaya dapat, yung kakulangan ng private sector, iyon na po ang sagutin ng government. State-owned na mga negosyo. Baka, kapag state-owned pa po, baka magkaroon pa ng protection talaga. Siyempre, mabibigyan ng protection talaga yung mga empleyado dahil gobyerno mismo ang nagpapatakbo, gobyerno ang gumagawa ng mga batas. Batas na magpo-protect sa mga empleyado. Hindi yung kung itong mga ibang mga private sector diyan na inaabuso yung mga empleyado. Di ba? So, yan po ang isang komento ko dito sa ano na to, pagbabago ng constitution natin. Itong tungkol dito sa 100% ownership. At kung sino bang foreigner ang tatanggaping pumasok. Parang hindi naman yata magiging fair kung magiging selective tayo, di ba? Pero magagawan ba ng paraan na maging selective tayo? Siguro ko naman karapatan natin, bansa natin ito eh. Baka naman pwedeng maging selective sa mga tatanggaping foreign investor. Di ba mga kababayan? Tama hindi. O, ito lang po muna. Okay? Maraming salamat sa panonood at mag-uusap po pa tayo muli. Thank you.